Hey! Isang magandang araw mga boss amo. Ito si Pyongyang na mahilig maglaro ng tubig. Ito naman si Russia na kaibigang matalik ni Pyongyang. Ito si Chico, ang notorious na food aggressive. Ito si Mighty Lucas. Ito naman ang asong mola na si Dilim. Ang pangarap ng mga asong babae ko, ganun din si Rodel. Ito naman si Antonio, ang pinakamatalik na kaibigan ni Pangarap. At sa kumpalakihan din lang ng ulo ay walang tatalo kay Star-Lord. Ito naman si Super Giant John Wick. At last but not the least, ang aso kong may sapak, si Lapu-Lapu. Ngayong araw nga ay ang feeding ritual ng mga barakong aso ko. At dahil nga ito ang first time na gagawin naming sama-sama ang lahat ng barako na may pagkain at off-leash, ay alisto kami. Agad kong pinapaalis ang mga asong gustong lumapit sa long table. Ito ay upang mapanatili ang pagiging kalmado nila at hindi maging excited sa kanilang pagkain. At makikita nyo dito na sila ay naghihintay sa gazebo. Natapos na nga ni Rodel ang pagtatakal ng pagkain. Supero beef and chicken plus garlic, yan ang pagkain ng mga aso ko. Ang garlic ay natural dewormer at immune booster. Bawang, magkano isang butil? Mura lang to, di ba? Piso isang butil? 12 isang ganun. 12 pesos, no? Sa isang araw. Ang 40 dogs ko ay gumagamit lang ng isang bawang sa isang araw. Sapat na yon upang palakasin ang kanilang immune system. Sinimulan na nga namin ang feeding ritual. Ang unang kakain ay si Chico. Si Chico ay isang food aggressive na aso. At dahil ito ang first time na may kasama siyang aso na kakain na naka-off leash, ay medyo aloof siya. At nung ibabalik ko na ang pagkain niya at uunahin ko ang ibang aso, ay biglang merong intruder na nakita ang pack. Ito naman ang dahilan para itong si Chico ay umalis sa kanyang kinahihigaan at lumapit sa pagkain. At dahil ayaw natin ng excitement, lalo na sa isang food aggressive na aso, ay pinakalma muna natin si Chico. Pinasit natin siya, kinuha natin ang pagkain, at pinadown. So dito ko muna. Ayaw din natin na may lalapit na ibang aso kay Chico. Pero itong si John Wick ay lapit ng lapit at saway naman tayo ng saway. Ang next step ay eye contact. Pagkatapos nga makipag-eye contact ni Chico ay binigay na natin ang pagkain sa kanya. Ang sumunod na kumain ay si Star-Lord. Papunta pa nga lang ako ay nakikipag-eye contact na siya. At ito namang si John Wick ay gustong kumain sa bowl ni Star-Lord. Meron pa bang tatalo sa pinakamalupit na makipag-eye contact na si Bullet? Siyempre wala. Pagkatapos ng kumain ni Chico ay binalik namin siya sa gazebo dahil kailangan siyang masanay na maraming asong nakikita habang kumakain. Ito naman si John Wick na kanina pa gustong kumain ng pagkain ng iba. At itong si John Wick ay napakakalmadong aso, ngunit napakabagal ding kumain. Ang sinunod kong pakainin ay si Antonio. Pagtawag ko sa kanya ay lumapit agad siya, ngunit yung pagkain ni John Wick ang gusto niyang kainin. Ang feeding ritual nga na ito ay parang bago rin sa kanila dahil sanay silang kumain sa loob ng kanilang cage. Na pagkalapag ng kanilang pagkain ay pwede nilang kainin ito o pwede nilang kainin mamaya after 5 minutes. Dito sa labas ay hindi pwede dahil kakainin ito ng ibang aso. Hindi ko pa nga binibigay kay Antonio ang kanyang pagkain dahil hindi pa siya nakikipag-eye contact. Ito namang si John Wick ay hindi ko ma-spelling kung ano ang gustong gawin. Kakain ng konti sa kanyang dog bowl pero gusto rin niyang kumain sa bowl ng iba. Gusto mo pa sinusubuan? Si Bullet naman ay tapos nang kumain at gusto pang kainin ang pagkain ng iba. Inilagay din siya ni Rodel sa gazebo upang ma-desensitized. Habang si Star-Lord at si Antonio ay kumakain, ito namang si John Wick ay umiikot-ikot lang at patikim-tikim sa kanyang pagkain. Ang sinunod ko naman pakainin ay si Pyongyang. At mga boss amo, ang asong mainitin ng ulo at ang asong bargas sa pagkain ay tinan nyo naman, sobrang kalmado.
Akala mo kung sinong anghel ang aso na to, pero ganun talaga. Ang aso ay parang tao. Minsan ay mabait, minsan ay masungit, at kung minsan naman ay galit. Pagkatapos ko nang ibigay ang pagkain ni Pyongyang ay sinalubong ako ni John Wick. Pinakain ko ulit siya sa aking kamay at ganun din si Star-Lord. Naalala ko tuloy noong mga tuta pa sila na sabay-sabay silang kumakain. Pwede din sana pero hindi namin ginagawa dahil gusto naming mamonitor kung gaano karami ang pagkain ng bawat isang aso namin. Walang problema, walang growling. Si Dilim, John Wick, Russia, ayaw kumain sa labas. Si Lucas, hindi rin niya inubos yung pagkain niya. 4 na aso ko ang hindi kumain sa labas. Ito ngang si Lucas ay dinidilaan lang niya ang pagkain. Hindi sila matatamlay mga boss amo. Ayaw lang talaga nilang kumain. Ito na si Lapu-Lapu at ito ang kanyang pangalawang beses na kumain sa labas. At parehong-pareho sila ng kaibigan niyang si John Wick. Ang gusto ay susubuan. At makikita mo sa ekspresyon ng kanyang muka ay gustong-gusto niyang masubuan ko siya. Okay, so si Lapu-Lapu, hindi rin niya naubos yung pagkain niya dito sa labas. So ito yung mga hindi kumain sa labas. Si Lapu-Lapu, Lucas, Dilim, John Wick, and si Russia. 5 dogs out of 10 na lalaki ko ang hindi kumain sa labas. Okay? Kaya ang gagawin natin, papakainin na lang natin sa loob ng kennel. Di ba? Oh. Hey! Hey! Eat. Russia. Eat. Lucas. Okay, eat. Eat. Dilip. Eat. Okay na, no? Ikaw? Ikaw, Sam Gibsal.